Hello! Ako nga pala si Nika Mendoza at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kung papaanong lalakas ang loob mo at mapaglabanan ng takot para magawa mo ang isang bagay na gusto mong gawin. Alam mo ba na meron na tayong unlimited access sa kaalaman sa panahon natin ngayon? Hindi katulad noon nung kami ay nag-aaral pa. Sa panahon namin, limitado ang mga kaalaman na gusto naming malaman dahil hindi pa laganap noon ang internet o ang social media. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, napakaswerte natin dahil tayo yung biniyayaang magkaroon ng access sa lahat ng kaalaman sa panahon ngayon. Isang click mo lamang, isang search mo lamang sa Google, sa YouTube, o kaya sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, ang dami nagtuturo ng mga kaalaman na hindi naman natin pwedeng ma-access noong panahon namin. Pero ngayon, bata, matanda at lahat ng edad ay pwede nang magkaroon ng kaalaman gamit lamang ang cellphone o ang laptop o ang tablet. Kaya wala na tayong dahilan ngayon para hindi matutunan ang gusto nating matutunan sa buhay. Kahit ano pa yan na gusto mong matutunan ay pwede mo nang matutunan gamit lamang ang iyong cellphone. Isang tips na gusto kong i-share sa'yo ngayon para lumakas ng tuluyan ang loob mo upang magawa mo yung gusto mong gawin sa buhay at para makapag-umpisa ka na, hayaan mong tulungan kita dahil sigurado ako, pagkatapos mong mapakinggan ito, lalakas at lalakas na ang loob mo at hindi ka na mag-aalangan na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Isa sa mga ginawa ko at napatunayan ko na epektibo ang pamamaraang ito para lumakas ang iyong loob, katulad ko. Ito ang isang bagay na ginawa ko sa sarili ko para tuluyang patayin at puksain yung takot na namamayani sa aking puso at isipan. At gusto kong i-share ito sa iyo para lumakas na din ang loob mo. Ang bagay na tinutukoy ko ay tungkol lamang sa pagkikipagkaibigan sa iyong creator. Makipagkaibigan ka, yung matalik na kaibigan sa iyong creator. Kapag nagawa mo yung bagay na yan, magkakaroon ka ng malalim na relasyon at matibay na relasyon at yon ang pinakamatibay na dahilan para mapaglabanan mo na ang takot sa iyong puso at isipan. Pero paano nga ba makipagkaibigan sa iyong creator? Narito ang mga bagay na dapat mong isaalang-alang para matutunan mong makipagkaibigan sa iyong creator. Unang-una, kilalanin mo siya. Gaya ng sinabi ko, hindi na limitado sa atin ngayon ang access sa kaalaman. Lahat ng kaalaman ngayon ay inihayag na sa atin, kaya wala ka ng dahilan para hindi mo mahanap o makita o matutunan ang gusto mong matutunan dito sa buhay. Kung didibdibin mo lang, nahanapin at kilalanin ang iyong creator sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro o pag-research sa Google o sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook at kahit na sa TikTok. Napakaraming ginagamit ng manlilikha. Bago ka makipagkaibigan sa kanya, kailangan mo muna siyang makilala. At bago mo siya tuluyang makilala, kailangan hanapin mo siya at ma-experience mo siya sa buhay mo. At kapag nakilala mo na siya, matututunan at malalaman mo kung ano ang gusto niya at hindi. Siyempre, kung kaibigan mo siya, gagawin mo kung ano yung gusto niya para maging matalik na magkaibigan kayo. At kapag nakilala mo na siya, pwede mong panghawakan ng mga pangako niya sa'yo. Yung mga pangakong hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan, i-guide ka niya at poprotektahan sa anumang kasamaan. Dibdibin mo lang ang mga pangako niya sa'yo na ibibigay niya ang lahat ng guidance at protection habang namumuhay ka dito sa mundo. Kapag dinibdib mo ang kanyang mga pangako na nagsasabi siya ng totoo at hindi nagsisinungaling, na seryoso siya sa kanyang sinasabi sa pangako niya na hindi siya nambobola, magiging totoo sa buhay mo yung mga pangako niya. At meron siyang plano sa'yo na gawin kanyang matagumpay sa anumang gagawin mo kung kakampi ka sa kanya at hindi ka kakalaban. Kapag ang creator mo ang naging matalik mong kaibigan, wala ka ng dahilan para matakot sa anumang bagay, lalo na kung nasa tama ka naman at alam mong ang lahat ng gagawin mo ay para sa ikalulugod niya, para sa ikalulwalhati niya. Kapag na-establish mo na ang matibay na relasyon sa iyong creator, magiging unstoppable person ka na. Kasi kahit na kamatayan, hindi mo siya kakatakutan. Dahil lang kamatayan ay ang nag-iisang daan, nag-iisang paraan para tuluyan mong makasama ang iyong creator. At kung matalik na kaibigan mo ang iyong creator, anong aalalahanin mo kung ikaw ay lilisan dito sa mundo? Bagkus, excited ka pa nga dahil makakasama mo siya at makakasalamuha. So ano pa ang kinakatakot mo para hindi gawin ang mga bagay na gusto mong gawin na hindi naman nakakasakit sa iyong creator?
bagkus nakakatulong pa nga sa iyong kapwa. Kaya hinihimok kitang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay, lalo na kung alam mo namang matutuwa sa'yo ang iyong creator kapag ginawa mo ang mga bagay na yan. So ano pang hinihintay mo? Mag-try ka na ngayon, sumubok ka na, sumugal ka na. Basta ang lagi mo lang isipin na kapag kakampi mo at matalik na kaibigan mo ang creator mo, wala ka nang dapat aalalahanin pa. Ano pang hinihintay mo? Mag-take ka na ng risk para malaman mo na kaya kanyang gamitin sa mga bagay na parang imposible sa mata ng tao. Patunayan mo ngayon na kaya mong gawin yung mga bagay na sa isip mo ay parang imposible. Sana may natutunan ka sa video na ito. Salamat at hanggang sa mga susunod na video naman. Bye-bye!